pala namin kailangang malaman tungkol sa pangangalaga ng ating kapaligiran. At marami pa po kaming matututunan tungkol dito. Salamat po sa Diyos. Kaya abangan nyo ang iba pang paraan kung paano alagaan ang ating kalikasan. Okay, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Okay, kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagdami ng mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Kaya sila po ay naging makapangyarihan. Kaya lang pinahirapan po sila ng hari sa Ehipto na hindi nakakilala kay Jose. Oo, dinalamhati sila ni Faraon kaya't naging mahirap ang pamumuhay sa lupain ng Ehipto. At bukod pa ron, inutusan ni Faraon ang mga hilot na patayin ang bawat lalaking ipanganganak ng mga babaeng Ebrea. Pero hindi siya sinunod dahil natakot sila sa Diyos. At dahil mahigpit ang bili ni Faraon na patayin ang bawat lalaking ipanganganak, ito ang sumunod na nangyari. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Eksodo sa 2:1 hanggang 10. At isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon at nag-asawa sa isang anak na babae ng lipi ni Levi. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki, at nang kanyang makita na maganda ay kanyang itinagong 3 buwan. At nang hindi na niya maitatagong malaon ay kinuha niya ng isang takbang yantok at pinahiran niya ng betun at ng sahing, at kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog, at nagsipaglakad ang kanyang mga abay sa tabi ng ilog. At kanyang nakita ang takba sa katalahiban at ipinakuha sa kanyang abay, at kanyang binuksan at nakita niya ang bata. At narito, ang sanggol ay umiyak, at kanyang kinaawaan at sinabi, Ito'y isa sa mga anak ng mga Ebreo. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Faraon, Yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Ebrea na makapag-alaga sa iyo ng batang ito? Yumaon ka. At ang dalaga ay yumaon at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Faraon sa kanya, Dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin, at bibigyan kita ng iyong kaupahan. At kinuha ng babae ang bata at inalagaan. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Faraon, at siya'y kanyang inaring anak. At kanyang pinanganlang Moises at sinabi, Sapagkat aking sinagip siya sa tubig. Wow! Si Moises po palang laman ng takbang yantok na nakita po ng anak ni Faraon. At pinaalagaan po sa anak na babae ni Faraon ang batang si Moises sa kanyang ina. Oo, at lumaki nga si Moises at siya ay dinala sa anak ni Faraon. At siya ay itinuring na parang tunay na anak ng anak na babae ni Faraon. Pero ano pong nangyari kay Moises nang malaki na siya? Yan naman ang ating matutunghayan bukas kung laloobin ng Panginoon, kaya't huwag kayong a-absent sa panonood ng Bible story. Bilang mga nilikha ng Diyos, marami tayong maaaring magawa para maingatan ang ating kalikasan. Maging responsable tayong mamamayan. Tama, dahil tayo rin naman mga tao ang maaaring maging dahilan ng pagkasira ng ating kalikasan. Hindi ba tumangis ang lupa noon dahil sa kasamaan ng mga tao noon? Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Jeremias sa 12 at 4. Hanggang kailan tatangis ang lupain at matutuyo ang mga damo sa buong lupain dahil sa kasamaan nila na nagsisitahan doon. Nilipol ang mga hayop at ang mga ibon sapagkat kanilang sinabi, hindi niya makikita ang ating huling kawakasan.
Isa sa nagsusulong ng environmentalism sa ating bansa ay ang DENR. Ito ang Department of Environment and Natural Resources o Kagawaran ng Kapaligiran at Likas Yaman. Kilalanin natin sila at alamin kung ano ang kanilang ginagawa bilang ahensya ng gobyerno. Abangan niyo yan! Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalambutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidirigan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidirigan
Hanggang dito nga bata, bukas get willing, muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang dami pa po pala namin kailangang malaman tungkol sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Para kang lasing. Tira ba? Ito ang Department of Lakad ka. Yan, tama Lian. Pag-aaralan natin kung paano ba nabubuo ang ganitong grupo at paano sila nakakatulong sa ating kalikasan.